Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Sa mga palagi nag-aabang, nagda-like, nag-share, nagko-comment, thank you so much. Welcome back. This is another reading for you guys. I'm going to do a still triangle romance tarot spread. Sa mga alam na mayroong someone else si person, sa mga my person, alam na merong ibang nai-involve dito sa inyo. So, let's start. Triangle romance tarot spread for everyone na maka-resonate. So, take note. Hindi lahat maka-resonate dito. So, take what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. Sa kung kailan nyo ito mapanood. If naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's start. So, what does your person feel about you? Love. Nandito pa din sa point na mahal ka pa talaga ng person na to. Okay? Mahal ka pa din talaga niya. Yun yung nararamdaman niya para sa'yo. Willing pa siya to accept you back or to offer you love again. So, ito yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. Pasensya na kung may mga ingay kayo naririnig ha. So anyway, I can see also here that meron siyang feeling of, sa totoo lang, unhappy. Okay? Parang hindi siya nagiging masaya siguro na sa pagsasama ninyo. Simula siguro na nagkakaroon na ng mga issue. Pero nag-iisip siya dito eh. Parang somehow, sometimes gusto niya mapag-isa at mag-isip. Siguro pag time na nararamdaman niya na yung parang hindi na siya masaya, siguro naiisip niya din na yung family or yung commitment na meron kayong dalawa. So, naiisip niya pa din kahit papano, kaya kumbaga para sa kanya nare-realize niya pa din yung pagmamahal niya para sa'yo. Though sometimes hindi na talaga yung meron siyang feeling talaga dito na hindi na nakakatuwa yung mga nangyayari. So ano yung feelings niya naman towards the other person? Feeling ko sa kanya, laro-laro lang to eh. Parang ito yung nakikita ko dito. Parang yung person mo is like attracted lang talaga siya sa person mo na to. As you can see na happy siya dito sa person na to. But andun din siya sa point na nagkakaroon kasi sa kanya dito ng realization eh. Even from this person, nagkakaroon siya ng realization about sa inyong dalawa. So, feeling ko this person wanted to give this person a clarity. Kasi medyo nabibigatan na siya sa mga nangyayari. And parang gusto niya natin na i-end tong cycle na to. Hindi lang pa siya sure kung ready na ba siya or kung ano man. Pero itong person na to, meron na siyang feeling dito sa kanya na hindi na siya sure or mabigat na and gusto niya nang i-end tong cycle na to. So what does your person want from you currently? So, what does your person wants from you currently? So, I can sense with the 7 of Pentacles, wala pa talaga siyang totally, like, kung ano talaga yung gusto niya na mangyayari
sa'yo. Pero he is planning. Okay? Nagpaplano siya dito anong gagawin niya sa pagsasama na meron kayong dalawa. See? Magulo pa to sa isipan niya, pero this person is already planning. Dahil siguro din, isa na din kasi dito is nag-away siguro kayo, nagulo siguro yung situation. So, well, nandito siya sa point para tuldukan na tong mga to. So, siguro isa na din to na gusto niya mangyari. Tutulukan niya na may issue na to. And, medyo para na din na magkaroon na din ng changes dito. So that also this person or your person will parang going to take the leap of faith towards a new beginning with you. So isa na din to sa gusto niya mangyari sa'yo currently towards you, for you currently. So ano naman yung gusto niya from the other person currently? So, well, dito sa the other person currently, let's see about this. Actually, dito sa other person, feeling ko kasi parang gusto niya nang umalis. Kasi parang gusto niya nang ayusin yung buhay niya. Parang gusto niya nang umalis ng silently para ayusin na yung mga dapat ayusin dito. Kasi mapapagod tong other person na to sa kakaantay. Siguro kung kailan siya sabihin na natin na kailan siya ipagmalaki, kailan siya maging proud sa kanya, yung person, mapapagod to siya. And there's a possibility na ikakaano niya to, parang ikaka-overthink niya to sa gabi. Minsan hindi siya makakatulog sa gabi until sa magkakaroon to ng clarity sa person na to. So, what does the next 3 months hold for the both of you? The next 3 months hold for the both of you that might be your person who's going to move forward towards with you and to offer you love once again. So, there is a possibility na ito yung magiging mangyayari, possible na next 3 months. So, in the next 3 months, I can see a new beginning. I can see a, like, decision na gagawin the next 3 months. So, I can still see also here that somebody will going to surrender na din sa mga nangyari. So, this person will going to move forward towards with you. Baga magpaka-matured siya this time to move forward towards with you. And ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan na dalawa. So, what does the next 3 months hold for the both of them? So, let's see about this. What does the next 3 months hold for the both of them? Separation. I can see here na the next 3 months dito sa buhay ng person na to, parang feeling ko may mag-o-offer ng love itong person mo. Wait lang. So, anyway, nalobat ako. So, chinarge ko muna talaga siya saglit kasi hindi na carry. Anyway,
as we continue, sabi ko nga kanina doon sa what does your person and what does the next 3 months hold for the both of them. So I can see nga dito that magkakaroon sa kanila dito ng di pagkakaunawaan, because nga mag-o-offer si person mo na new beginning could be for you, pero yung love dito mag-remain, yung love dito nandito pa din siya. I can see also na there is a possibility of hindi pag-uusap na mangyayari sa kanila next 3 months because of maglalakas loob to si person na feeling ko ayusin yung sa inyo. So there is a possibility na feeling hindi naman sila nito na maghihiwalay. Nasa point lang talaga na maging on and off or connection silang dalawa nito, hindi mag-uusap because of ito ngang person mo will going to try to fix your situation dalawa. So I can see here na merong cheating na mangyayari sa kanila dito in the next 3 months na silang dalawa nito. So may connection pa din meron pa din ako nakitang sabi natin na communication. So how will your communication will be or flow be? So, nandito sa point na might be in the near future, magkakaroon na talaga dito ng parang dahan-dahan na pag-ayos. Your person will really going to offer you new beginning talaga na dito. Let's clarify. Pero ang nakikita ko pa din kasi dito, no, both side, wala siyang bibitawan sa inyong dalawa even in the near future. Kasi dito, 'di ba, nakita ko dito sa kanya the next 3 months is nandyan pa din sila nagpaparamdam pa din siya ng pagmamahal pero niloloko niya lang. Same pa din sa communication na meron kayo. Nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning pero niloloko ka pa din niya, or meron pa din cheating na nangyayari dito even if nag-effort siya siguro na maglakas loob na ayusin yun sa inyo, mag-offer sa'yo ng new beginning, parang meron pa rin ako nakikitang cheating na nangyayari. So, kumbaga hindi kasi ata siya nakatulog sa gabi thinking of siguro thinking of like ano tawag dito, realization or awakening. Siguro andun sa po na hindi siya sure kung sino yung pipiliin niya or something. Kanino siya mag-move forward towards new beginning or towards changes in life na talaga. Minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about sino ba talagang pipiliin ko. Kaya nakikita ko talaga dito, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Pareho niya kayong niloloko even in the near future. So, will your person let this person go? So, will your person let this person go? No. Hindi niya let go to kasi parang mas mag-o-offer pa siya din dito ng magkukontinue pa din yung relationship nila. Nandito yung Ace of Wands. See? I can see here na there is a possibility of magkukontinue pa din yung communication nila pag move forward siya towards here. Though nakikita ko dito na magkakaroon sa kanya dito ng realization, awakening, you know, kung sino man yung kanino ba talaga siya na committed
meron pa din ako nakikitang connection or communication sa kanilang dalawa nito. Pero feeling ko no, in the near future, meron ng hahadlang. Either ikaw na yung hahadlang dito or baka itong person na to mismo. Itong person na to mismo na ang give up in the near future sa kanilang dalawa. Kasi parang meron ng pipigil parang meron ng aayaw. Siguro magkakaroon ng talaga dito ng clarity from this other person na wala na to. Parang hindi ko na na-appreciate to. Hindi na tama to. Kasi parang siguro malalaman niya, magkakaroon siguro ng clarity sa kanya about sa inyo. Kaya siya na mismo na ata yung let go dito at hindi yung person mo. So, let's see about magko-commit ba siya sa'yo. Magko-commit ba siya sa'yo? You are going to have a full of challenges talaga ditong dalawa. About commitment. You might be dealing, di ko nga pala na-mention yung mga zodiacs. You might be dealing with Gemini or Aries here or any Sagittarius ba? Cancer, Scorpio. See, dito siya mahirapan pagdating sa commitment kasi naiipit siya talaga dito. Magkakaroon pa din kasi sa inyo ng on and off or kumbaga sabihin natin na sobrang pag-iisip, kumbaga idea, kumbaga kung kanino ba talaga siya willing mag-commit or magko-commit na ba talaga siya sa buhay niya. May pipiliin na ba siya talaga para mag-stay sa isa na lang talaga. Kasi as you can see dito, hindi niya even alam kung saan siya patutungo dito So, hindi niya even alam kung naiipit siya kumbaga sa mga desisyon niyang minsan hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about the situation, yung kumbaga tumatagal na lang kayong dalawa nang hindi pa niya alam kung anong desisyon ang gagawin niya about sa inyong dalawa. So, kung magpo-focus na ba talaga siya sa relationship ninyo or aalis ba siya ng tuluyan. Wala pa din talaga akong nakikita dito. On and off ang nakikita ko dito sa inyo even sa will your person commit. Parang still I'm not sure about commitment. Wala akong nakikita dito mag-commit siya. Hindi ko naman din nakikita dito na iiwan ka. So, ano ba yung magiging outcome nila? Still juggledness from your person. Medyo-juggled siya between you and this person. Unsureness na din para sa kanilang dalawa. Kasi, unsureness na para sa kanilang dalawa. Kasi yung person na yun mismo, yung outcome nila dito, there is a possibility sila yung maghihiwalay. Kasi, hindi because of your person wanted to. The other person wanted to. Siya ata mismo yung iiwas. Siya yung makikipag-iwalay. Siya yung ika-guarding sarili niya sa person na to. Siya yung mag-end ng cycle nilang dalawa. Kasi hindi na din siya nakakatulog sa gabi thinking about na meron parang magkakaroon na kasi sa kanya dito ng clarity about sa inyo din siguro. Na nag-uusap pa kayo. Kaya parang para sa kanya, siya na mismo. Hindi na siya sure sa commitment nilang dalawa. Dito naman sa inyo, kailangan ng decision talaga dito. Either from you or your person or for the both of you. So, yung magiging outcome ninyo nakadepende sa decision. I think sa'yo to. Depende sa decision mo. Kasi nakikita ko dito, medyo, ano na ito parang, pagtatanong ang sinasabi dito ng barahan na willing mo ba ang pakasalan nitong klaseng tao na ganito? Or kung kasal man kayo, willing mo bang i-continue itong relationship or pagsasama na to dahil sa kasal kayo or magdidesisyon ka na putulin na tong connection na to. So, yung decision is nasa iyo.
Willing ka to take the leap of faith towards a new beginning with this person dahil hindi ka naka-move on, dahil sa masakit sa'yo kung mawala itong either marriage na to or commitment na to. Or you were going to cut this relationship, your relationship off dahil sa pagod na. Mapapagod ka talaga dito sa mga malalaman mo about this person. So, nasa iyo yung decision dito. Feeling ko there is a possibility yung magiging decision mo dito is to cut off this. And pipiliin mo din yung sarili mo in the future. Kasi dito pa lang sa feelings ng person mo towards with you right now, like, it could be currently to, hindi siya ganun ka masaya, kaya nga meron siyang iba. You know, kahit nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, andun siya sa point na this person do really like you. Pero andun siya sa point na meron pa rin siyang iba iniisip eh. This person, kahit sabihin natin kayo yung may commitment na dalawa, no? Sabihin natin na kayo yung kasal, example man, or nagsasama talaga. Gusto niya mangyari dito na new beginning with you at ayusin yung sa inyong dalawa, pero hindi siya ganun ka sobrang masaya kasi nga meron din siyang someone else. So dito din sa feelings niya dito sa isa, andito din sa kanya na masyado siyang kumbaga is go lucky, masyado siyang kampante sa mga pwedeng mangyari, pero nahihirapan na din siya, nabibigatan natin siya sa totoo lang. Nakakaramdam siya dito ng coldness and emptiness because of some clarity, pero hindi niya pa din to bibitawan. Nakita ko pa din na willing pa din siya mahalin itong person na to, lalo na sa point na yung gusto niyang mangyari sa kanila or gusto niyang mangyari sa gusto niya sa person na to currently is still nandun sa point na mag-focus pa din sa connection na to. Wala akong nakikitang iiwan niya to, gusto niyang iwan to or something. Nabibigatan lang siya sa problema, pero parang wala siyang bibitawan sa inyong dalawa eh. So, nagiging imbalance na yung connection ninyong dalawa. And still, kahit sa'yo naman eh, andun siya sa'yo, minsan gusto niyang tumahimik muna, gusto niya ng peace of mind, gusto niya muna ng na ma-stress yung release niya, kasi feeling ko kayo mag-aaway kayo nito about third party. So, ang gusto niya siguro dito na magplano siya ng maayos anong gagawin niya. Not to plan to let go of you or either one of you, but to plan kung paano niya i-manage tong dalawang relasyon na meron siya. So, wala kasi ako nakikita na bibitaw siya dito eh. So, lalo na as in, yung isa na lang talaga yung nakikita ko dito, yung isang person na lang talaga, yung other person, siya na yung mismong bibitaw dito kasi mapapagod na din siya. Gugulo din to sa isipan niya, minsan di siya makakatulog sa gabi sa dalawa kayo sa person na to. Malalaman niya din kasi to eh. Magkakaroon din sa kanya ng clarity, even sa'yo. So, on your part, might be if ever man kayo yung marriage, kasi nandito yung marriage card sa part ninyo, ikaw, nasa iyo yung decision dito if and then in the future willing ka pa din ba natanggapin tong person na to dahil sa para mabuo kayo ulit, or you were going to cut off this person para na din sa iyo, you know, kasi mapapagod ka na, malalaman mo yung katotohanan dito eh. Either, okay, may makapagsabi sa'yo, obserbahan mo yung katotohanan, or ikaw mismo malalaman mo yung katotohanan. So, para magkaroon kayo ng new beginning, hindi mo siya bibitawan, or hayaan mong ma-end yung cycle ninyo dahil pagod ka na sa mga nangyayari. So, nasa iyo yung decision dito. So, anyway, I can see zodiac signs. As I said earlier, I mentioned zodiac signs earlier. Like Aries, Gemini, Sagittarius, or Scorpio, or could be Pisces as well. I can see Libra dito. You or your person, okay? I can see Capricorn, Leo, what else?
As I said, Aquarius, right, earlier. I can see water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.